Para po mas madaling i-manage ang ating laundry shop, kailangan po meron tayong standard operating procedures. At yan po ang pag-uusapan natin today dito sa Laundrypreneur. Hello mga kalabada! Magandang araw po sa inyong lahat. Rogelio Tapang here with Laundrypreneur. And today, pag-usapan po natin ang standard operating procedures. Ito po yung mga listahan na mga paano ba gawin ang mga bagay-bagay sa inyong laundry shop. And there are 4 areas na dapat po may standards tayo sa shop natin. Number 1, yung tinatawag po nating production standards. Yon, di ba? Yung wash, dry, and fold, packaging even, dapat po may standard tayo dyan. Alright? Number 2, yung po tinatawag na managing the counter standards. Paano po ba minamanage yung counter? Kung saan po lumalapit ang mga customers, nagtatanong ang mga customers, nagda-drop off, nagbabayad ng services. Ano ba ang standards natin sa counter? Pangatlo po ay yung tinatawag na customer service standards. Yun. Paano ba tayo bumabati sa mga customer? Paano ba natin sinasagot ang mga tanong ng customers? Paano natin sila ina-assist? Paano tayo nag-manage ng mga difficult customers? And of course, how do we handle customer complaints? No? At ang pinakahuli, paano ba tayo kumuha ng customer feedback para ma-improve pa natin ang ating mga services. Standards po yan sa customer service. At ang pinaka-4 na standard na dapat po nating iseset ay yung shop and machine maintenance standards. Alright? So ito naman po ay para mapanatili ang kaayusan ng ating shop, lalo na po ang ating mga makina para matagal po ang buhay nila. Now, importante ang mga standards dahil kung kayo ay may standards, number 1, mas magiging madali ang pag-manage sa shop, 'di ba? Number 2, madali ninyong matuturuan ang mga bagong staff ninyo kung paano gawin ang standard sa shop kasi meron na kayong mga manual, meron na kayong standards na ituturo sa kanila. And number 3, mas madali kayong makakapag-evaluate ng performance ng inyong mga staff para alam nyo kung sino ang mag-stay at sino ang i-let go natin. Right? And finally, number 4, para po mas mabilis kayong makapag-expand ng inyong operations. But of course, hindi ba plano nyo rin na magkaroon ng 2nd branch, 3rd branch, 4th branch, and so on. Because kung gagawin nyo po yan, kailangan meron kayong standards para copy-paste na lang. Right? So overall, pag may standard operating procedures po tayo, nagiging mas madali ang management ng ating laundry shop, less headache, easier management, ay hayahay ang buhay. Hindi po ba? Maiwasan ng stress in managing and owning your laundry shop. If you are interested to know more about the details, kasi po ito, general concept lang po yung sinare ko sa inyo. Marami pong detalye ito na dapat nating pag-aralan. At yan po ay pag-uusapan natin sa Laundry Shop Standard Operating Procedures Workshop na ginagawa ko po regularly. Every month, meron po akong ganyang webinar o seminar. Actually, live po. No? Meron po akong seminar na pwede nyong attendan in cooperation with ELS Philippines. Ang mga detalye po, tignan nyo dito sa post para po kayo ay maka-join sa akin at mapag-usapan natin ang standard operating procedures ng inyong laundry shop, making it easier for you to manage your laundry shop business.